Maayong gabi, Visayas ug Mindanao. Magandang gabi Luzon, magandang gabi Pilipinas. Magandang gabi ho sa lahat ng mga Pilipino, mga OFW saan mampanig ng mundo. Walang forever! Ay, bago ang lahat, palike po muna, pa-share, pa-subscribe at pakipindot po ang inyong notification bell upang lagi po kayong updated sa ating mga video. At maraming salamat po sa mga walang sawang pagsuporta sa Bisdak Pilipinas at sa Birada Aguila. Maraming salamat nga silent subscribers and followers ng Team Bisdak Pilipinas. Magandang gabi sa inyo. At siyempre, pasalamatan din po natin yung mga pailan-ilan na nagpapakulay. Maraming salamat po sa mga nagpakulay. Jima Blanca Flor, thank you so much. Restless Job, maraming salamat po sa inyo. Mabuhay po kayo. At magandang gabi po dyan sa live comment section. Thank you so much. Gabi-gabi po na nandito po yung mga yan, mga moderators. Mabuhay po kayo. Magandang gabi po sa ating lahat. Tagumpay! Sabi ni ganun, tagumpay! Ito po ang ating pag-uusapan ngayon sa Bisdak Pilipinas. Story, binodol ni BBM. Kaya sinibak dahil tatakbo umanong presidente ito sa taong 2028 awards na talaga naman. Kaya pala. Binigyan mo pa ng karibal itong si Tambaluslo, si Bonjeng. Ayan tuloy na pala mo. Hindi uminit ang puwet ni Tore. Sana yata po ang sa history, sa kasaysayan ng ating bansa na pinakamabilis na nanungkulan bilang isang PNP chief na umabot lamang na igot kumulang 3 taon. Hindi pa nga nakatungtong ng 3 taon kasi mag-3 taon siya sa September 2. Turiring. At ito, ayon kay Senator Ronald Bato de la Rosa, wala umanong forever. Ayan tayo sinabi na namin wala talagang forever sa kapangyarihan dyan sa gobyerno. Hiram lang yan, kahit na si Bubuim. Wala po talagang forever yan, mga kabisdak. Marami pong haka-haka, bakit ba tinanggal si Turi? Na mahal to ni BBM. Himod-put nga to kay BBM, di ba? Pero ito, bigla pong tinanggal. Maraming mga spekulasyon. Bakit ba? Anong dahilan ng pagtanggal? Ang sabi naman ng iba, ma-appoint sa pagka, NBI director. Trending sa yung kababalagan ni Tory ngayon. Pero ito guys, meron tayo isang reason na nahagilap sa social media Tatakbo umano itong presidente. At magulat ka si Turi yung sinibak, iba yung umiyak. Alam mo sinong umiyak? Mga dilawan, mga komunista. Yung mga tabingi yung katropa din ni Dayonyor. Pero ito na mga kabisdak. Palike po muna. Pakinggan natin ang balitang ito. Itinalaga na bilang officer in charge ng Philippine National Police si Police Lieutenant General Melencio Nartates Jr. Siya ang pumalili kay Police General Nicolas Torre III matapos ipag-utos ni Pangulong Bongbong Marcos ang pag-alis sa kanya sa pwesto. Para sa iba pang detalye, live mula sa Camp Crame sa Quezon City, nandyan si Mon Gualvez. Mon, pakikwentuhan mo nga kami, anong sinasabing rason kung bakit daw natanggal sa pwesto itong si General Torre? Ruth, walang nilabag na batas, ni wala nga raw criminal o administrative case laban kay dating PNP Chief General Nicolas Torre III. Ito ang kinumpirma ni Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla nang pangunahan ang assumption of office ceremony ng bagong officer in charge ng pulisya na si Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr.
Ilang oras matapos kumpirmahin ang pagkakasibak sa pwesto kay Torre, pinangunahan ni Remulla ang formal kaagad na panunumpa ni Nartates sa posisyon. Kasabay nito, nilinaw ni Remulla na walang bahid ng politika ang pagkakaalis kay Torre. Katunayan, mahirap nga raw naging desisyon ni Pangulong Bongbong Marcos na alisin sa pwesto ang dating PNP chief. Nais lang daw ng Pangulo na nasa iisang direksyon ang national security apparatus ng pamahalaan. Panganang kalihim, dapat nasusunod ang batas at nananatiling magandang relasyon ng NAPOLCOM at PNP. Maalalang nag-ugat ang sigalot ng PNP at NAPOLCOM dahil sa balasang ipinatupad ni Torre. Kabilang dito ang pagkakaalis kay Nartates bilang number 2 man ng PNP o bilang Deputy Chief for Administration at inilipat bilang Area Police Commander ng Western Mindanao. Samantala, sinabi ni Remulla na kinokonsidera rin umano ni PBBM na bigyan ng ibang pwesto sa pamahalaan si Torre. Hindi na siya nagbigay ng detalye patungkol dito. Sa ngayon, may opsyon si Torre na mag-early retirement. Kung hindi, mananatili sa kanyang 4-star rank habang nasa ilalim siya ng Office of the Chief PNP o Personal Holding and Accounting Unit. Sa mensahe naman ni Nartates, sinabi nito na ipagpapatuloy niya ang mga reforma sa hanay ng PNP. Kabilang dyan ang pagpapatupad pa rin ng 5-minute response time para sa lahat ng mga humihingi ng saklolo o tulong mula sa pulisya. Pakinggan natin ang mga pahayag ni Secretary Remulla at General Nartates. Ano yung reason bakit inalis po si General Torre? Precisely because we are a country of laws and not of men. That the institutions must be larger than the people who run it. And in this case, the President saw it necessary that the institution of the PNP and the NAPOLCOM be upheld as according to the spirit of the law as it was created. Ano po talaga? Okay, so mukhang isa yan sa mga reason. Sige, tuloy natin ng konti. Yung pinakanilabag ni General Torre, bakit po siya nasibak? He did not violate any laws. He has not been charged with any violations. He has not been charged criminally nor admissively. It is simply a choice of the President to take a new direction for the PNP. And the President has made a decision to go in another direction. The President reserves the right to see what is best fit for the PNP. The Philippine National Police is a dynamic organization. We are covered by orders. We are covered by policies. As a fine Filipino public servants na minsan ay isang sundalo, susunod lang tayo kung ano ang ibibigay na utos. Especially, this is a general order. Ruth no-show si General Torre sa ginawang assumption of office ceremony kanina. Pero sinabi naman ni Secretary Remulla na alam naman daw ni General Torre ang pag-alis sa kanya sa pwesto. Katunayan, 5 beses pa nga raw tinawagan ni Remulla si Torre kagabi pero hindi nga lang nakasagot. Balik sa iyo, Ruth. Mon, kung sakali kasi 'di ba parang tama ba pag PNP chief dapat aangat ka na 4-star general. Kung sakaling hindi kunin ni General Torre yung option na mag-retire, so magiging dalawa silang 4-rank general. Pwede ba 'yon? 4-star, I mean. Oo. Yan ang hindi pwedeng mangyari, Ruth, no, yung dalawa, ang 4-star rank no sa Philippine National Police, dapat isa lamang yan na siyang tatayo nga bilang hepe ng pambansang pulisya. Kung sakasakaling hindi nga tanggapin ni General Torre ang early retirement, mananatili sa kanya yung 4-star rank at mananatili naman yung 3-star rank dito kay Lieutenant General Nartates. At magkakaroon daw ng usapin at anunsyo ang NAPOLCOM hinggil dito sa mga susunod na araw kung paano ang mangyayari in terms of ranking. Ang sinasabi lang naman ni Nartates kanina sa atin at ng DILG magkaiba daw ang ranggo sa mismong designation o pamumuno sa PNP. So ito na nga yung sinabi ko kanina sa Berada Aguila, no? Na wala, hindi talaga pwede na dalawa ang 4-star general sa ating bansa. So ang resulta nito kasi si Torre, so hindi pa naman siya kasi kakaiba yung pagkasibak talaga ni Torre. Karamihan kasi mga PNP chief sa kasaysayan natin ay bago po yan pinapalitan sa pagka-Philippine National Police Chief ay retiro na. Ang reason yan ay magre-retiro. So magre-retiro ka na, kaya papalitan ka. Pero ito iba, sibak. Sibak ka talaga, kaya papalitan ka. Tapos ang masaklap nito, walang mabigat na rason. Walang administrative reason. So ibig sabihin, nagtitrip lang si Bongbong dito.
Baka loaded si Bong. Bong, loaded ka, Bong? Sige, mag-trip pa kayo. Tapos sa sunod, sibakin mo si Rimolya. Mukhang yun ang nakikita natin. So, ngayon, ang magiging resulta, so, hindi po pwedeng 4-star, dalawa ang 4-star general. So, ngayon, si Torre floating. Pag floating si Torre, pero matik si Torre, ano pa rin siya? Ang tawag yan? Ika lang. 4-star general pa rin siya. Kaso nga lang, floating ka, kahit 4-star general siya, useless din yung pagiging 4-star niya. No? Pero, ang PNP chief na papalit sa kanya, itong inappoint, ay 3-star lang. So, magiging 3-star lang. Hanggat hindi po mag-retire itong si Torre, hindi mapupunan ng isang star yung PNP chief na inappoint ngayong araw. So, 3-star siya, pero PNP chief siya. Si Torre naman ay 4-star, pero floating. Alam mo, Torre, gawin mo na lang ganito. Ibigay mo na lang yung star. No? Mag-early retirement ka na lang. Siyempre, makipagkasundo ka na lang din. Tapos kung hindi papayag sila sa kasunduan, ikanta mo na lang sila. No? Kung ako, Torre, manabla na lang ba? Kanta na lang ako. Total, ginagago naman ako dito eh. Binudol naman ako ni Da Junior. Pagkatapos po lahat, sinunod ko lahat ng kanyang mga utos. Hinabuso yung KOJC. No, naghukay, naghanap ng heartbeat. Doon sa Kingdom of Jesus Christ, yung katedral, ginagawang kuta, maraming namatay diyan sa KOJC. Tapos, and then, at the end of the day, ito, kasama rin siya sa binudol. Hindi pa natapos doon. Si Tatay Digong, former President Duterte, marami nang nagalit sa kanya, mga DDS. Grabe, nabuso niya ng todo si Tatay Digong. Pero ang resulta, ang ending, gaba nga. Si Torre po yung pinakamabilis na natapos ang termino sa pagka-Philippine National Police Chief, PNP Chief. Sa kasaysayan, ha. Pero siya rin po yung pinakamabilis na biglang angat sa pagka-PNP Chief. Biglang bagsak. Okay, pakinggan po natin itong si Senator Ronald Bato de la Rosa kasi ang sabi ni Senator Ronald Bato de la Rosa, wala daw forever. Ayan, naawa si Senator Bato, pero galit. Dahil sa ginawa ni Torre sa KOJC. Okay, unahin po muna natin yung galit si Bato. Ito, pakinggan natin. Sir, how do you feel about about what happened to Torre, considering yung role niya sa press kit Pangulong Duterte at saka dun sa role niya dun sa raid sa KOJC? I have to be clear about it. Galit ako sa kanya, sa ginawa niya kay Pastor Apollo Kibuloy at kay President Duterte. Pero ngayon naawa ako sa kanya dahil after nung ginawa niya lahat-lahat, binigyan siya ng posisyon, tapos hindi pa rin siya. Correct. Galit ako na naawa ako sa kanya. Because I've been there. What if ako ang nandiyan, nakaupo, at sinunod ko lahat ng orders na nagbibigay ng orders sa akin. Lahat na ginawa ko. Kahit na bordering to illegal acts. Unconstitutional acts, questionable acts. Ginawa ko na lahat-lahat. Pagkatapos, ngayon, tanggalin lang niyo ako ng unceremoniously. That's my opinion as a former chief PNP. Correct, masakit talaga dyan. But then, it doesn't erase na talaga masama ang loob ko niya sa kanya, sa ginawa niya panahon pa ni Pastor Kibuloy at panahon ni President Duterte yung ginawa niya. Masama ang loob ko sa kanya. But right now, naawa ako sa kinalalagyan niya. Until now, masama loob niyo, sir? Until now, sir, masama loob niyo? Yes! Hanggang hindi may balik si Pangulong Duterte, masama ang loob ko. Kahit na may balik, ginawa yun. Sir, kahit nag-meet kayo nung kahit humingi siya ng payo sa inyo nung nakaraan? Well, I have to be professional. I am the chairman of the Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs. I have the oversight function over the law enforcement community. And the PNP is
directly a part of it. So I have to be civil and to be professional. Kung kaharap ko sila, kahit nagalit ako, masama ang loob ko, I have to deal with them professionally. Ayan, galit na galit si Senator Ronald Bato de la Rosa dahil sa ginawa ni Torre kay former President Duterte at kay OJC. Actually, sana naramdaman na rin ni Torre yung naramdaman ngayon ni former President Duterte kay OJC Pastor Kibuloy. Kasi si Tatay Digong, ang mga Duterte, nabudol ho talaga ni BBM. Pagkatapos pinakinabangan, pagkatapos matulungan na maging presidente, ni Inday Sara, ang ginawa po ni BBM kay Vice President Inday Sara, pina-impeach dyan sa Kongreso. Tapos ngayon, tinitira ngayon ang kanyang mga kakamping mga buhaya dyan sa Kongreso. At si Tatay Digong ay pinadala sa The Hague, Netherlands dahil hindi matanggap ni Bongbong Marcos ang pagkikriticize ni Tatay Digong, yung constructive criticism. Same with Pastor Apollo Sikibuloy. Pagkatapos ikinampanyan ni Pastor Apollo Sikibuloy, itong si Bongbong Marcos, tinulungan ng mga Duterte diehard supporters, kay OJC, pero ang sukli, ito panggigipit at pang-aapi. Ito yung literal na budol, scam, Pagkatapos ka, mapakinabangan, itapon ka lang na parang basahan. Ito po yung ugali ng Marcos family. In short, manggagamit. Ganun. Kita mo naman sa mga ginagawa nila ni Baki, di ba? Pag nasa public sila, sa publiko, kita mo yung kaplastikan nila. Naalala po natin, nakarang araw, na content din natin, ng isang loyalista na gustong mag-abot kay Lisa ng parang regalo ba. Tinanggap nga, pero photo-op lang, pagkatapos ibinalik dun sa nagbigay. Sabay alis yan, si Lisa. Yan po yung literal, mga ugali ng alta presyon. So ito, ang nangyari din kay Torre, sim din yung nangyayari kay Tatay Digong. Ito na ngayon yung tinatamasa ni Torre, na binudol ho talaga siya. Pinakinabangan siya, tama yung sinasabi ni Bato. Kahit naman sa akin yan, masakit yan, lahat sinunod ko Prinumot mo nga ako, pero ito naman, hindi naman uminit yung puwet ko, tinanggal mo agad ako So ito yung ugali ng mga Marcos. Sana natuto ka dito, Torre. Ito talaga ang Marcos family. Pagkatapos ka mapakinabangan nila, itatapon ka na parang basahan sa basurahan. Useless ka, wala kang kwenta sa kanila. Zero ka. Pagkatapos ka gamitin ng harap-harapan. Ito yung nangyayari kay Torre. Alam mo, Torre, kung ako sa'yo, kumanta ka na lang. Lahat ng kababalagan ng gobyernong Marcos, alam ni Torre, na kailangan kumanta ka simula sa kay OJC, Pastor Apollo Sikibuloy, kay Tatay Digong, lahat-lahat, kay Inday Sara, alam yan ni Torre. Bigyan na ba natin ng microphone? Magic sing? Gusto mo, Torre? Kasi maunahan ka dito, Torre, Okay, one of the reason kung bakit tinanggal, galing naman yan kay Junbic. Ang sabi, ay dapat daw yung Napolcom at PNP magkakaintindihan. Kailangan align, hindi pwedeng magkaiba. So ito yon at DILG. So ito yung reason na niribisa nga niya, nag-revamp itong si Torre, may ginawang revamp, meron pang tinanggal. Ngayon, hindi nagustuhan dahil hindi nagpapaalam sa Department of Interior and Local Government. Kaya pinalitan siya. So ngayon, kilalanin muna natin kaunti yung background ng pinalit. Ayan po, itinapon pala ho ito ni Torre si Nartates sa Mindanao. Si Torre ang nagtapon ito sa Mindanao. So ngayon, mukhang nagreklamo yata si Nartates. Taga Ilocos pala ito, di malas mo. Yan po yung pumalit kay Torre, si General Jose Melencio Nartates Jr. Class 1992 sa PME, Tunglao Diwas. NCRPO Regional Director, ayan. Nagiging Deputy Chief for Administration o Second in Command. Yan, next kay Torre nga. At ginawang Head of Area Police Command for Western Mindanao. Itinapon sa Mindanao ni Torre. Yung itinapon sa Mindanao, nagiging PNP chief. Aray ko, ito masakit dyan.
Galit na galit si Tore, Manuel ka, wag kang kukupal. So, nangyari na nga pagdududa ni Tore siguro, papalitan ako nito, pinalitan ka talaga. Oh, ito, Mirese. Ang tawag dyan sa'yo, Tore, Mirese. Okay. So, punta tayo doon sa sinasabi pa, no? Na si Tore di umano, kasi nag-open man si John Vic, ang sabi, ay open daw ang panggulo, na bibigyan ng iba pang posisyon itong si Tore. So, anong posisyon? Parang pampalubag loob lang. No, sige Tore, mag-early retirement ka na, lahat ng benepisyo mo makukuha, meron ka pang posisyon na makakuha sa gobyerno. Mukhang pampalubag loob. Pakinggan natin yung sinasabi ni Tore, ni John Vic Remulla. Vic! Tika lang ha. Napin ko lang ha. Mas maganda may video para masaya. Tika lang. Yawards, hindi ko pala na-add. Mahirap pag live ba? Sige guys, palike nga muna guys. Oh, ito yan. Oh. Okay. So, i-play natin para at least may basihan tayo bago tayo magkomento. Palike nga guys. Kasi mahirap na magkomento, walang basihan. No? Pasok. That will be taken by the NATO government. However, I was privy to a conversation that the president is considering him for another post in government. And we will know soon if General Toro will accept. Okay. So, bibigyan po ng di umano ng iba pang posisyon. So, bukas daw itong si Bongbong Marcos, ayon kay John Vic, nabibigyan si Tore ng iba pang posisyon. Ito ay parang pampalubag loob lang ho ito. Maraming haka-haka. Ang sabi daw ay si Tore ay magiging NBI Director. Marami rin nagko-comment, si Tore daw ay gawing DPWH Secretary. Mukhang hindi man makukuha ni Tore yung DPWH kasi nandyan si Magalong. Baka si Tore pwede sa Department of Agriculture, magaling magtanim eh. Magaling ang bumuhay ng patay si Tore, di ba? Magaling magtanim si Tore, kaya pwede ito sa magsasaka. Ayan, Department of Agriculture. Ngayon ho, mukhang malabo si Tore magiging Department, National Bureau of Investigation. Sa qualification pa lang, sablay dyan si Tore. Sa NBI, magiging NBI Director. Hindi pala basta-basta lang itong posisyon ng NBI. Kasi matindi po ang mga kwalifikasyon nito, guys. Ayan, oh. Qualification ng NBI Director, natural born Filipino citizen, at least 35 years old, member of the Philippine Bar Council. Ayan, oh. 10 years. Oh. Practice of law. Oh. Private in public. Ayan. Proven integrity and experience in law enforcement. So, pasok dyan si Tore. Sayan, must not have been convicted of any crime. So, ngayon, tatabla dito si Tore sa pagiging abogado. Kailangan mga abogado, at hindi lang basta-basta na abogado ka. Kailangan nag-practice ka bilang isang abogado. 10 years, I think 10 years to 15 years eh. Dapat nakipag-practice ka, pagka-abogado, nagkaroon ng trial, nagiging trial lawyer ka. Yun po yung mabigat dyan. Pero, iwan ko lang kung hindi mikos-mikos o ito. Department of Health nga, militar, ginawang Department of Health Secretary, di ba? Di ba, CBBM? Sino ba yung militar na pinalit, nagiging DOH? Di ba kay BBM yung time, di ba? Walang imposible. Pero, pag tinignan mo po yung kwalifikasyon sa pagiging NBI Director, isa lang yung pumasok kay Tore doon, pagiging investigador. Oh, malabo kasi kailangan abogado ka. So, mukhang hindi siya papasa doon. Pag DPWH, wala na, kung ano ni Magalong yun. Huwag ka nang mangarap, Tore. So, ano po ang posisyon na posibleng i-offer kay Tore pampalubag loob lang na hindi ito mag-urumentado at hindi ito kakanta? Kasi
Nasaktan ho talaga siya dito. Hindi pa nagpa-interview kasi mga kantsawa naman natin yan. Alam niya, sasabihin, hindi mal itong mga DDS, naghihintay na naman ang statement ko. Talaga, naghihintay kami. Ayun nga ho kaya Senator Ronald Bato de la Rosa, walang forever. Pakinggan natin yung sinasabi ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Just goes to show na ulang forever. That's the reality sa serbisyo. No? Anytime you can be relieved. So, you have to be ready. You have to be ready. Pero sir, now, may mga haka-haka lang pero I don't want to speculate further. Bahala na kung sila na, ang Malacanang na dapat ang magbigay ng paliwanag. So, hintayin na lang natin. Actually, sanay na ang PNP dyan sa mga mabilis na turnover ng liderato. Sanay na ang PNP dyan. As PNP as an organization is very flexible. It can adjust, it can adapt to all the mga unexpected na mga pangyayari during my time. I am going to share with you the relationship was between the chief PNP and the president. Whatever the president orders, I follow it. So, wala ko nakikitang I don't know about abuso. Hindi ako masyado alam yung abuso na sabi. Matina. Masahan nyo. He is an officer and a gentleman. He is the last of the Mohicans. The last of the Mohicans. Class 92. The power to appoint and designate officers to different positions lies with the chief PNP. As far as I know. Pero hindi nyo ginawa yun, sir, ng time niya? Ginawa ko yan. Ginawa nyo rin? Ginawa ko yun. But of course, with the clearance from Malacanang. Ayan yung ginawa ni Torre na pag-revamp ng mga tao, ginawa rin pala ni Senator Bato. Pero nagpaalam. Ito si Torre kakaiba. Ginawa, pero hindi nagpaalam. Hindi nagpaalam kahit sa DILG. Kaya nga, meron pong lumalabas ngayon na ang dahilan daw ng pagkasibak ni Torre ay si John Vic Remulla. Yung DILG, sabi man ni John Vic, wala akong alam dyan eh. Nagre-revamp yan si Torre, walang kinalaman. Kaya nagkontrahan sila ngayon na Pulcom ito, laban kay Torre. Si Torre, pinagkaisahan nila ngayon. Yun ang maliwanag dyan. Si Torre, pinagkaisahan ng DILG na Pulcom ng mga nakapalibot kay BBM. So kasi may nakita naman talagang base yan. At nagmatigas si Torre. Talagang pinagpatuloy pa rin niya yung kagustuhan niya. Kung ngayon, walang forever. Wala ho talagang forever sa posisyon. Tingnan mo ha. Itong si Torre, medyo pag tiningnan mo ho, talagang nasaktan siya dito, no? Hindi lang po si Torre ang nasaktan, kasama na po ang kanyang mga kamag-anak, ang kanyang mga supporters. Oo. Lalo na yung nagsintu-sintuhan siya. Boxing champ, di ba? Nagsintu-sintuhan si Torre. Marami pong humanga sa kanya doon. Isa na pala mga dilawan. Yung hinahamon-hamon si Mayor Baste ng boxing, talagang nakakuha si Torre ng suporta doon. Ang mga supporter si Torre, mga BBM supporters yun. Kaya tama itong sinasabi ni Panpilo Lacson, ang talagang masasaktan yung mga malapit sa kanya. No? Yung mga fans club niya, ayan. Talagang ma-disappoint. Siguro, para sa akin, itong mga bubunistang, tanganistang, loyalista ni Ngagba, ma-disappoint din. Kasi kahit papano si Torre, nakakuha na ng suporta sa mga Marcos loyalist, sa mga bubunistang, tanganistang, loyalista ni Ngagba. Kasi attack dog di ba ho? Tinitira tayo. Tinitira ang mga Duterte. Binabanatan si Inday Sara. Binabanatan si Basti. Nakakuha ng suporta itong si Torre sa mga supporters ni BBM, lalo na mga dilawan kasi sanipersa naman ho sila
Binabanatan tayo ni Tory, mantakin mo, mag-press con si Tory. Mga Duterte diehard supporters, sasabihin, fake news peddlers, mga nagpapakalat ng mga fake news, mga maling balita, wala nang ibang nagawa, kukutsain tayo, grabe, mas matindi eh. Papile ng kaso. Kaya nakuha ni Tory yung loob ng mga supporters ni Bongbong, kasama diyan ang mga pinklawan, dilawan, na galit sa atin at galit sa mga Duterte. Kaya tingnan nyo kung sino yung umiyak. Magugulat ka yung mga umiyak. Ibang nila lang eh. Nasaktan sila. Sa nangyari kay Tory? Si Tory ang sinibak, sila ang umiyak. Unahin na po natin yung isang umiyak. O, ito o. La 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 di Saba. Ayun o. Si Laila de Lima umiyak sa pagkasibak kay Tory. Ay sa bagay, no? Di ba si de Lima na detain dyan sa Campo Crame, baka inalagaan din ni Tory. Nag-abot ba sila? Hindi. Pero nagiging CIDG siya, si Tory, baka magkaroon din sila ng kagahapon ba? Yung ano, magpakailanman, mga nakaraan ba? Parang ganon. Naalala mo kaya? Umiyak, sabi niya, what's happening? The better have a good reason in doing that to a very popular, much appreciated in high-performing PNP chief. High-performing, ha? Appreciated. So talagang kita mo, goods na goods sa kanila, itong si Tory. Bakit goods na goods? Itong si Tory sa kanila dahil sinaktan ni Tory ang mga Duterte, sinaktan ni Tory tayong mga didiis na mortal nilang kaaway. Pinabagsak ni Tatay Digong ang mga dilawan. Kaya sabi ko sa inyo, nakakuha si Tory ng suporta sa mga dilawan, mga pinklawan. Hindi lang sa bubonistang, tanganistang, loyalista ni Agba. At takdog eh. Matindi ang interpretasyon ni John Vic dito, pitbull. Attack dog. Araw pa naman ngayon ng mga aso. Ano daw ngayon? World Dog Day. Ayan. Araw daw ngayon ng mga aso. Hello, pitbull. Kamusta ka? Kawawa naman. Nasaktan pa sa araw ng mga aso. Pitbull. Ito pa yung umiyak. Magulat ka, ha? Iba yung nagsiiyakan eh. Ito. Ito, matabi ngayon to eh. Laging may nakakiling. Magulat ka, no? Kasi yung kasagsagan ng flood control, itong si Perse, alias Tabi, tahimik ho eh. Pero nung tinanggal si Tory, ito nagkaligaga, iyak ng iyak. Ang sabi na, yung mga sangkot sa flood control dapat ang sibakin. Pero Chief PNP, ang tinanggalan nyari. parang si Bimar kanina, nagtataka pa sa bakit na si Tory tinanggal. Bakit si Tory, imbis yung DPWH? Good yan sa amin. Good yan sa atin mga DDS. Yan ang pinapangarap natin na matanggal itong si Tory sa pagka-PNP chief. Oo, at least ito natanggal na. Isa na lang tanggalin natin, DPWH. Mapalitan ni Magalong daw yan eh. Magugulat ka, biglang kumuda, biglang umiyak. O talagang nasaktan ho sila. So nangyayari kay Tory, tingnan mo. Yung naghahamon si Tory kay Mayor Baste. Sinong pumupori? Sila, mga pinklawan, mga dilawan, mga bubonistang tanganista. Tinutukan niya ng media si Tory. Bilib na bilib sila kay Tory. Ang galing eh. Kaya ngayon nasaktan ho sila. Yung si Richard Hidarian. Grabe yun napaghanga kay Tory. Ang sabi ni Richard Hidarian, Tory for President. Ito na tayo ngayon. So, ito na yung pinakamabigat na reason ngayon. Bukod dun sa tigas ng ulo ni Tory na hindi sinusunod yung chain of command, ito yung mabigat na reason ngayon, Tory for President. Bago natin ilabas yung video iyan, na ito daw yung isa sa mga reason. Kaya si Tory sinibak sa pwesto dahil tatakbong presidente sa 2020. Okay. Dito muna tayo, balik muna tayo dun sa boxing. Boxing muna tayo. Ang tindi ng sakripisyo ni Tory noon. Ang ginawa niya, mantakin mo, nag-jogging ng maulan. Ayan, no?
Yan. Ito ka lang. Ah. Nag-jogging ng ulan. Oh, yan, yan. Isipin mo yan. Jogging-jogging sa ulan. Kaya lang natin ang audio. Okay. Tingnan mo yung sakripisyo ni Tory. Oh, gusto niya makipagsagupa boxing kaya Mayor Basti na siya lang may alam ng binyo, siya lang may alam na may boxing. Oh, marami siyang pinahanga dyan. Mga dilawan, sila Laila de Lima, sila ni Percy, ayan, mga bobonisang tanganista, pati si Bibi bumanga dyan eh. Ginawa pa nga siyang hero, di ba? Oh, People's Champ, Toure, pinaltan si Pacquiao. Ang dami niyang sakripisyo, guys. Talagang nag-sparring pa siya dito. Nasaan ba yung sparring niya? Ayan, oh. Sparring pa siya dyan. Oh. Buti hindi ito na pulmonya, no? Nag-jogging sa maulan. Yan ang sparring, 30 seconds lang, hingal agad. Ang dami niyang sakripisyo dyan. Para lang ma-demoralize ang mga Duterte diehard supporters. Para lang masira ang mga Duterte. Particular na dito si Mayor Basti. Talagang natuwa ang mga dilawan dyan. May sumisigaw eh. Tory for President. Nung pagdating ng nung match na, 'di ba? Pagdating ng match na, boxing na. Kasi si Basti, 'di ba, may lakad si Basti, Singapore yata 'yon. Ala, champion siya eh. Talagang, tinaas pa yung gamay na champion siya. Enjoy siya dyan. Nakalikom pa ngayon ng milyones, di ba? I think, 19 to 20 million daw nakalikom. Naku, yari ka, Tory. Mag-ingat ka kasi si BBM, ang mga kalaban niya, talagang ginagawa ng kasalanan. Baka silipin ka ng BIR dyan. Naku, yari ka, ang benepisyo mo. Ano? Kaya kung ako, Tory, guys, kumbaga, ano na lang siya, pakumbaba ka na lang, Tory, early retirement. Kasi pag magmatigas siya, mukhang may paglalagyan siya dito. Masasayang lang ang kanyang benepisyo, gawan siya ng kasalanan, lahat-lahat, at baka kasuhan ka pa at ipakulong ka pa. Pag mag-convict ka, kung mag-convict ka, wala kang benepisyong makukuha. So, gaba talaga dyan, merisi. Oh. O di kaya kumanta ka na lang. Ganun na lang siguro. Kasi guys, ganito ha. Itong pamilyang Marcos talagang mapaglaro yan. Oh. Tuso yang mga yan. Walang puso. Gawan ka ng kasalanan, gawan ka talaga. Talagang ibabaon ka. Look at Duterte, Pastor Kibuloy. So kung magmatigas itong si Tory, ayaw mag-early retirement, mukhang malaki ang problema na kakaharapin ni Tory sa buhay niya. So ito yung tinatawag legit na karma. Bakit? May hugot eh. May hugot ang pagkatanggal kay Tory. Ulitin ko ha, may sumigaw. Tory for President. Na ito daw yung one of the reason kung bakit tinanggal siya sa pagka-presidente. Pagka-presidente, sorry. Huwag ka naman maging presidente, Tory. Award siya talaga. Baka talaga gawing pambato to ng dilawan, promise, no? Ito yung reason kung bakit siya tinanggal sa pagka-PNP chief. Ito yung umuugo ngayon na balita. Mukhang tama itong impormasyon na ito. Na tinanggal siya dahil may planong tatakbo sa pagkapangulo sa 2028. O ano, aagawan ninyo si ano? Agawan si Tambaluslos? Wala, mayari. Pakinggan natin. Tingnan mo kung sino nagsabi. Mangga din. Ito. Pakinggan natin Ito
Ang pagkaalam ko, na-demote si Nartates at yung pang general na Ilocano, nagdadaing. Bakit daw nangyari yun? Kaya sinita ko siya, sabi ko, hoy, ba't ganun? Nako, may balik yan, magdahan-dahan ka. Magiging dilang anghel ako at nagpapaumanhin ako, wala akong alam. Nagdilang demonyo siya dyan. May balik, may karna, nagdilang demonyo nga. So, nagsumbong nga yung dinimot niya na taga Ilocos. So, ito na nga ho yung nagiging PNP chief. Patay ka talaga, Tori. So, tuloy, Ang alam ko lang, ang balita ko, doon sa mga appointment ng mga RD at iba pa, talagang hindi sila nakipagkonsulta kay Secretary John Vic. Tama yun. Siyempre, may boss tayong lahat. Yung boss na si John Vic. At ikalawa, masyadong maingay at mautong na nagmamalaki yung ibang classmate niya na tatakbong presidente o vice-presidente sa 2028. Ayan. Huli ka. Huli ka, Turiring. Oh. Maingay daw. No? Sa kanyang mga kabatsmate na tatakbong presidente sa 2028 or vice-presidente. So, mukhang presidente nga ang balak. Kasi nga may sumigaw na pinklawan si Richard Hidarian, di ba, sumigaw, Torre for presidente. Pasilpi pa sila. So, ito yung medyo mabigat na dahilan yung mga nakita ko dito, guys. Na, mantakin mo ha, wala ka pang 3 buwan, meron na ganong mga haka-haka na ikaw ay tatakbo sa pagkapangulo sa 2028. So, paano yun? Yung pinsan ni BBM na nasa kongreso ngayon, na nababalot sa issue ng flood control o overtikan mo si Kim Jong-un ng Pinas? Puta, labo-labo. So, baka, may kinalaman din dito si Martin Romualdez. Tanggalin mo nga yan. Ba't siya tatakbong presidente? Anong nakain niya? Wala pang 3 buwan sa pagka-PNP chief, ayan. Nagyabang-yabangan na. Kaya ang resulta, sibak. Mali mo, Tori, kasi pinapakita mo sa publiko. At mga galamay pa yata ni BBM yung pinagsasabihan mo. Tablado ka, bugok ka. Tuloy, gabag yun. At nakita na nakapaskel yung kanilang mukha at sabi pa nga nung iba, hindi lang pala politiko ang EPAL. Kaya parang inaabangan na rin inaabangan na rin ng ibang tao. Nakapaskel pa pala yung mukha. May patarpuli na. Nakalagay doon, Nicolas Torre for President. Saan napatarpulin? Doon sa Tugigaraw. Yung sinalubong siya ng banda. May entourage. May awards na. Sige, tuloy Dahil may nadidinig na pang-aaral. So ma'am, namumalitika na rin siya? Start na? Parang yun yung sense ng ibang kapulisan. May naririnig lang ako. Yun ang dahilan, you think, ma'am? Hindi ko alam kung ano yung dahilan. Ang alam ko lang na nagkaroon ng order tungkol sa mga appointment na iiba yung kay SILG. Hindi naman maaring gano'n. Dapat naman talagang magkasundo sila. Nakakahiya naging publiko pa yung alitan nila. Hindi tama yun. You find it disturbing yung parang sabi niyo, ma'am, pamumulitika po yung General Torre? Ewan ko kung anong marathon yung tinatakbuhan nila. Marami sila masyado. Yung marathon na hindi ko may pa-plus dito, pero alam ko na yung yung tawag dyan, yung parang fun run, no? Alam ko marami ho sila doon, no? Nag-fun run. So yun pala yung isa sa mga dahilan. Nakikita talaga, marami talagang sumali doon sa fun run ngayon. So ngayon, huli ka, Turi, ngayon. Ang agang pamumulitika. Ang aga mong binulatlat yung pangarap mo na gusto mong maging presidente, los-los mo. Hindi, yung pangarap mo, wala na. Tapos na yan. Itapon mo na lang yung pangarap mo sa basurahan. So ito yun. Kaya nagkadalit-silitsi ang pagiging PNP chief niya. Marathon, no? So ito pa. Kaya pala yung entourage niya, banda-banda, feeling niya, presidente siya. Yung pinipli ko kaninang umaga. Ipli ko muli yun, pero may dugtong.
Talagang nagmamarcha sila. Yan, nakita nyo yung picture na yan? Talagang nagmamarcha sila na feeling ni Tory dyan, presidente siya, pakaway-kaway pa siya dyan. Oh, tingnan nyo po ha. Ito yung una, yung pinipli ko kanina. Tingnan nyo po yung entourage na yan. Alang guys. Tingnan nyo po ha. Oh. Yan, si Tory yan, dumating. Hindi ang presidente ng Pilipinas. Si Tory rin yan. PNP chief po yan. Grabing entourage, grabing escort. May PSG pa sa dyan. Ganong katindi itong amats ni Tory na mukhang hindi po ito pinalampas ng Malacanang kasi namumulitika na daw, di ba? Tatakbong presidente. Tingnan mo, nag-asta na siyang presidente, nag-practice agad. Wala pang filing of candidacy, nag-practice ka na. Ay, Mr. President! Ayan na! Pag maglakad, si Diwata Paris Overload naman eh. Ayan na. Ayan na, Mr. Tawa-tawa lang, sir! Nag-practice ka, yawards ka. So, dali siya dyan. Yung pag-practice na feeling niya presidente siya, dali siya. Hindi siya obra dyan. At ang resulta, sibak. Ngayon, hindi pa natapos doon. Talagang maraming sumalubong kay Tory. Siyempre, PNP chief yan eh. No? Ibang PNP chief na to, no? Talagang presidente ang dating. Utang, nabulilyasong buwang eh. Nagmarcha pa talaga sila. Nagmarcha. Ayan, papakita ko po yung video. Meron palang ganap pa dito si Tory, oh. Grabe, minarcha talaga nila. Mr. President! Kaway-kaway, Mr. President! Oh, grabe ngiti na yan, pero huling ngiti na pala niya yan. Mr. President! Tingnan mo naman, oh. Grabe, oh. Meron pa yatang stage yan, Mr. President! President Tory! Yan ang problema sa'yo. Wala pang filing of candidacy. Wala ka pang COC, Certificate of ang tawag yan, candidacy. Narampanya ka na. Early campaigning yan, sir. Dapat disqualified ka na kagad. Masyado siyang halata. Masyado siyang show up ba? Mayabang kasi. Nagmamayabang siya masyado. Dapat ang ginawa niya dito, hindi muna siya nagbabalita sa mga kasamahan niya. Minorities. Balita, may tarpaulin pa daw. Tory for president. Kagagawan to ng mga dilawan. Oh, mga pinklawan. Nakapink pa yung katabi, oh. Pink na pink. So, ito yung sokle sa kayabangan ni General Tory. Tapos na siya. So, yung pagiging NBI director, ako sa akin, hindi na yan bibigyan ng pwesto. Lalo na mayroong ganitong issue na tatakbo pala sa pagkapangulo. Ayon mismo kay Mangga, ha? Pero makikita mo naman sa galaw ni Tory, presidenteng presidente, nag-practice parang si Tambaloslos. Ano? Ito na yung ebidensya na tumatama. Hindi pa natin pinakita yung fun run, ang dami talaga. Pati yung boxing match, dami talaga doon. Doon nag-uumpisa si Tory. Na nakuha ni Tory yung simpatiya ng mga dilawan. Except doon sa Villamor Airbase na ginagago niya si Tatay Digong. Napunan lang talaga. So dumami ng dumami yung tagahanga ni Tory. Dahil sa kanyang katarantaduhan. Parami ng parami din naman ang mga galit kay Tory. Mga Pilipino. So ngayon nasubrahan yung yabang. Nasubrahan yung lipad. Sabi ni tawag dyan, Attorney Topacio, ang sabi ni Attorney Topacio dyan, oh, ayan, oh,
Tory, like a Icarus who flew to a high and burned his wings. Sabi ka, ano yung Icarus? Icarus ba yan? Icarus. Ayan, pais lang muna. Ito pala yun, guys. Nag-research ako dito. Ito pala siya. Parang isang anghel pala. Ito, biblical pala ito, guys. Yung sinasabi ni na sorry medyo mataas ang lipad daw. Tapos biglang bagsak. Palike ka, guys. Ayan, ito pala yung sinasabi ni Atty. Ferdinand Topacio. Na sobrang taas ng lipad. Tapos biglang taas din ang bagsak. Ito pala yung meaning, in Greek mythology. Basahin natin, Ito yung nangyari kasi, Tory. In Greek mythology, Icarus is the son of the master crafts man, Daedalus, who while escaping from Crete, flew too close to the sun with wings made of feathers in wax, causing the wax to melt and him to fall into the sea and drown. Ayan. Yan ang nangyayari. Bumagsak ng malapit na sana inatunaw. Parang si Tory. Ayan, sobrang taas yung lipad ni Tory. Ayun. Ang bagsak lagapak mas mabigat. Kaya yung sinasabi na bigyan siya ng posisyon, kalimutan nyo yun. Hindi na po yung mangyayari. Kasi ngayon si Tory, kinukonsidera na yan na kalaban ni Bongbong. Kalaban ng Marcos admin dahil hindi man po pwedeng magiging 2028 presidential candidate ng administrasyon. Paano na si Tamba? Yan yung mali niya dyan. Nasubrahan lang. Kaya ang resulta, sibak. Ewan ko lang kaya. Kasi ang alam ko, pag ang Marcos, inasapwera ka na, hindi ka na nila gawing kaibigan. At magiging kalaban ka na nila. Kaya Dong Tory, ang pagiging presidente mo, pangarap mo, kalimutan mo na lang. Dapat takbo ka muna sa presidente sa purok. Mukhang wala na para sa akin. Meron man sigurong posisyon na ibigay kay Tory, hindi na National Bureau of Investigation. Hindi na equivalent sa mga sekretary. Kasi siyempre, kaya nga tinanggal Dahil may planong tatakbong pagka-presidente tapos bibigyan mo ng posisyon. For what? Para sumikat? Para makapaganda sa balak niyang 2028? Nakakalabanin si BBM? Alam mo, Tory, ang tanga mo rin. Nangarap ka maging presidente, nagpauto ka sa Dilawan, Pulawan, Tinklawan, numats ka. Kita mo, Inday Sara Duterte, walang tatalo dyan. Namali ka, ayun tuloy. Guinness Book of Record. Pinaka mabilis sa panunungkulan bilang isang PNP chief sa Pilipinas. General Tory Pisot daw. Sabi ng mga taga Davao, Tory Pisot daw Good luck na lang sa'yo, Tory. Mag-retire ka na lang nang makuha mo lahat ng inyong benepisyo. Pakinggan po natin ang napakagandang awitin ni Hardy Kaligtan para sa atin. Magandang gabi ho. Bisdak Pilipinas. God first. Paggising sa umaga, tanghali at gabi, nakikita ko ang post niya, ang hapdi. Paano nga ba to? Di ako makatanggi. Watch ko na lang at isipin ng mabuti. Bisdak Pilipinas. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa.
Sa likod ng kamera, tapang ang dala, walang sinasanto kung mali ang gawa. Hinay-hinay, pero palaban. Boses ng tao sa digital na labanan. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Hindi artista, hindi politiko, pero ang katotohanan, sigaw niya ay buo. Sa YouTube o Facebook man siya makita, may aral ka pa rin, may uwi sa bawat salita. Bisdak, gising sa katotohanan. Di lang kwento, kundi panawagan. Sa bawat Pilipinong naghahanap ng liwanag. Bisdak Pilipinas, kasama sa pagbangon ng bayan. Bisdak Pilipinas, boses ng masa, gising ang diwa. Sa vlog mo may pag-asa.